So kaya mga kapatid, dito makikita natin merong dalawang uri ng templo na tinutukoy po dito. Unang templo ay yung physical na templo o yung literal na tinatawag na templo. Ito yung mga gusali, yung mga pinagdadausan ng pagsamba. Dito tayo nag-worship, dito tayo nagkakatipon-tipon at nagkakasama-sama. Pero alam niyo mga kapatid, yung pangalawang templo na tinutukoy po dito, sinasabi po ng Biblia sa Aklat ng Korinto, tayo po yung templo na yon na tinutukoy po dito. So yung ating mga puso na kinaroroonan ng Diyos po yung templo ng Panginoon. Tayo bilang mga mananampalataya kay Kristo. Kaya nga sabi ng Korinto, ingatan natin yung templo ng Panginoon. At ang sabi nga ng Biblia, parurusahan ng Diyos ang magwawasak ng kanyang templo. Amen? Kaya yung ating templo, yung ating mga sarili, ito ay templo ng Diyos. Kaya dapat iniingatan po natin ito. Pinakakamahal at pinakahahalagahan ng templo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, lagi kong ini-encourage sa mga kabataan at lagi ko silang pinapayuhan kasi sa panahong ito, napakamoderno na ng ating panahon. Sa social media, makikita natin dyan at marami ng mga kabataan naguhubad ng sa harapan ng camera para dumami yung views, dumami yung likes. Sa gayon ay mabayaran Facebook, mabayaran sa mga sa social media. So kaya nga encouragement ko sa mga kabataan natin na ingatan natin yung ating katawan. Huwag natin ipangalandakan sa social media. Kuya kagaya ng ating napapanood sa mga reels, sa mga Instagram, sa mga TikTok, ginagamit na ito ng mga kabataan pampadami ng views Nagtitinda lang ng sapatos, ipinakikita pa ang dibdib. Wala namang kinalaman yung dibdib sa pares. Nagluluto ng pares, kailangan ang nagse-serve ay yung pinapakita yung dibdib. Dumadami yung likes, dumadami yung followers, and then siyempre binabayaran ni Facebook. So mga kapatid, wag na tayong makiayon sa takbo ng mundo. Sa Roma chapter 12 verse 1, verse 2, at tayo makiayon sa takbo ng mundo. Ingatan natin yung templo natin. Tayo bilang mga templo ng Panginoon, yung ating mga sarili. Payo ko sa mga kabataan, ini-encourage ko po sila na yung ating mga katawan, wag natin ipangalandakan sa social media. So kung maganda ang katawan mo, i-preserve mo yan para sa isang tao na hayaharap ka sa altar ng Panginoon, ng malinis at walang batik dungis. Yung ating mga katawan, huwag nyo ipangalandakan sa sa publiko. Ang mas maganda na yung katawan natin ay ang makakakita lang yan ay yung lalaki o yung babae na mapapangasawa natin. Amen po ba? Hallelujah. So mga kapatid, ingatan po natin yung templo ng Panginoon. Kung ikaw naman ay mabisyo, ay sinabi ang Panginoon, wag natin sisirain yung templo ng Panginoon sapagkat parurusahan ng Diyos ang sino man magwasak sa kanyang templo. Kaya kung ikaw ay mabisyong tao, umiinom, naninigarilyo, so ingatan natin yung templo natin mga kapatid. Yung ating katawan na ibinigay ng Panginoon sa atin. So yung bisyo, lang yan sa pag ikaw ay bata-bata pa, maaring maayos pa yung nako-contain mo pa yung bisyo Pero pag edad mo ng 40 pataas, nandiyan na yung singil ng bisyo na yung ginawa. May sakit ka na sa atay, may sakit ka na sa lapay, sakit ka na sa bato. Amen? Diyan lumalabas na yung mga sakit dahil sa mga bisyo natin na ginagawa nung tayo mga kabataan pa. Kaya mga kapatid, ingatan ang templo ng Panginoon. Pahalagahan ang templo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay magamit ng Panginoon at yung templong ito, yung ating mga sarili ay magamit ng Panginoon para sa kanyang ikaluluwalhati. At ginawa tayo ng Panginoon at minold ayon sa kanyang wangis. Kaya pahalagahan po natin mga kapatid ang templong ito ng Panginoon. Amen po ba? So purihin ang Panginoon at isa pong pinagpalang umaga sa ating lahat.